Mga kapatid, ang pagdiriwang ng pagbabagong anyo ng Diyos ay hindi lamang para ipakita sa atin kung gaano ang kakayanan ng Panginoon gumawa ng kababalaghan. Pagkos ito yung revelation o yung pagpapakilala ng Ama at ng Espiritu Santo kay Jesus na anak ng Diyos na nagkatawang tao, dalang ng Espiritu Santo sa sinapupunan ni Maria. At ito yung preparation para din sa magiging o darating na pagsubok ni Kristo. So una, ito ay pagpapatotoo na si Jesus ay anak ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus ay may kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikalawa, ito rin ay nagpapatotoo ng fulfillment ng batas at ng propeta. Na si Jesus ang Alpha at ang Omega, the beginning and the end of the prophets and also the commandments. Itong pagbabagong anyo ni Jesus, ipinapaalala sa atin una, katulad sa sinasabi sa Ebanghelyo, na magkaroon tayo ng pakikinig. Pakikinig na nanggagaling sa kaibuturan ng ating mga puso. Pakinggan natin ang boses ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa mga desisyon, sa mga plano, sa mga ginagawa natin, dapat pinapakinggan natin ang Diyos. Dahil kapag pinakinggan natin ang Diyos, ang lahat ng plano natin, ang lahat ng mga gusto natin sa buhay ay magiging maayos. Ikalawa ay sinasabi dito na dapat mayroon din tayong willingness to seek the Lord first. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God. Kasi ang buhay natin ay umiiral para sa Diyos at sa Diyos lamang. Kapag wala ang Diyos sa buhay natin, gaano man tayo ka-successful, gaano man tayo katalino, gaano man tayo kayaman, gaano man tayo ka-powerful, ang lahat ng meron tayo ay bali-wala. Pero kung ang Diyos ang una at sentro ng buhay natin at ng mga galaw natin, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan, kabutihan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikatlo, narinig ninyo kung papaanong sinasabi doon sa ating Ebanghelyo na nagpakita ang banal na Espiritu. Nawa, buksan natin hindi lamang ang ating isip, pagkos ang ating mga puso, para papasukin ang banal na Espiritu sa atin upang tayo'y gabayan, palakasin, at biyayaan sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Unang katanungan, gaano kahalaga sa buhay natin sa Jesus? Ikalawa, katulad ni Maria, ating ina, ni San Jose at ni Jesus, nakikinig ba tayo sa boses ng Diyos na nagbibigay ng buhay, pag-ibig at kaligtasan?